Okay. Padul ka naman. Dili makabayad sa tibuok plate unsaon nimo pagbalanse sa imong kaluoy o sa imong panginahanglan nga mga kwarta. Kung sa passenger, wala na sa apekhan, hanyo sila. Kung ang kulang, di ba sa ada kita niyabon, para niyabon tao. Yun, ingagan niya. Thank you. Respeto sa kultura, ikaw usa nga magbabaligya sa kalugar nga nagkalaing-laing kultura. Unsaon nimo pagrespeto sa laing-laing kultura nga imong mga customer? Kung halimbawa, kung lalaki, babae, ate o kuya, kaya ato kuya. Hagit sa ekonomiya, unsaon nimo pagatubang kung kalit nga musaka ang presyo sa imong mga paninda, unsaon nimo mapadayon ang kasaligan sa imong mga suki nga customer? Kuan, kinahanglan i-adjust ang presyo. Ay, kuan man na sa baligya, kuan man na. Dili man gud maintain ang presyo sa ang kumpra nimo mahal, mahal tad ang aton. Pakikinteract sa customer, unsaon nimo pag-atubang sa customer nga sige hangyo nga sobra-sobra na bisan dili na papat. Kuan ay kuan explain ang namo among side nga na gamay ramong kinahing taka sa baligya. Ay malugi naman po niyo. Magsige nga siya ganyo, ito na ganyo sa presyo niya pagkatutal sa pero nun ganyo pag siya dili mo tabla. Kuan malugi na po niyo. Thank you. Maratante, thank you. Dahil ng damo ni imo pagkatumbang sa mga pagsukak samtang sunod na balaki. Ethical decision making, makikita ninyo ang inyong kaubang sa opisina ng gobyerno. Alakasid, kung makita ninyo nga dili, ang imong kauban sa opisina nag-ihimong dili patas nga binuhatan. Unsa ang mga lakang imong buhatan ang masulbar ang isyu sumala sa etikal nga karantayan ng regulasyon. O sa man siya kaning based on interview or written? Interview. So, lingkod. Ano kasi? Isa lang yung interview ako kay Kwana siya. Ikaw video dahil. Kay! So, then, ano sa mga grade? 11. Yan sa inyo ang advisor. Sir, ano daw? So, gusto mo mabal ang very background kibalina mo as government employee. So, what if na ay resident ka nagreklamo nga dili pata sa paghatag sa serbisyo sa opisina. So, unsa mo pinipalado. So, usually, there is sa accounting, ang AMOA is more on completeness of documents. So, naamang galing ni mga mga clients. So, usually, mga ano na siya, mga suppliers, although na niya yung mga client within the LGU, even ang mga co-employee is still our clients. So, kung diri sa accounting, usually, saan siya? Kung na ay residente nga nagreklamo. So, in general na lang nato ni. kung naay nagreklamo nga dili patas ang paghatag sa serbisyo sa opisina sa Morat, it talks about government service sa isa ka residente. So usually kung sa aton ginahatag diri, it's all about health, mga infrastructures, education, mga gina siya kasagaran. So if in case nga naay magreklamo regarding whatever services nga reach out nila, so usually ang ginahimo sa LGU or anybody diri sa Subo,
pwede man siya mag-reach out sa kung kinsa ang person in charge, like kung sa health problems na ay mga kakulangan sa medisina. So usually mo adto sila sa atong mga health unit kay naaman dito atong mga doctors. Naapod tay butika nga ginatawag sa health center. So what if kulang ang ilahang ayaw sila vitamins, ayaw tambal, so pwede na sila mag-reach out kaya na may mga person in charge sa ana na maghatag sa ila o magsulbad. So kinahanglan lang sila atubangon with due respect nga kanang bilang government service kaya di ba ang mentality sa mga tao is unsa na pag government service or mga trabahante sa mga munisipyo or sa opisina, usually mga maldita. Wag na siya ang mentality sa gawas, like mga empleyado sa gobyerno, mga binayran sa tao, mga maldita ana. So usabon na to na nga thinking kay ano siya kanang mo reflect man good na siya sa administration, especially sa ating mayor and so with our councilors. So kami nga ma-consider as rank and files, let's consider nga kanang government servant kita ang maghatag sa serbisyo sa tao, dili kay kita ang serbisyo. So ibutang gina siya na thinking. So number 2, pagtuman sa balaod o pagsupak sa publiko, paghihatagan ka ang responsibilidad ng ipatuman sa kabalaod nga dili papilon sa tao. So saan mo pagpasabot pinandong kini sa pagtubang sa mga pagsupak samtang masiguro mo sa mga. So ang sitwasyon is what if na ay new nga balaod nga di pa implement. So majority sa community naman gid na yung mga kanang mga pro and cons siya mag-pro og anti ana. So sa iyahang case kung sa amo bilang trabahante kung naa siya bagong na i-implement niya balaod, make sure na mapasabot nimo siya then mag-reach out ka sa community with kumbaga mo di ba usually sa puro katay meeting o sa even sa eskwelahan di ba na may classroom forum ana. So ano siya pag about po diri sa munisipyo, so naaman tayo 14 barangay, so pwede niya punta magpatawag og mga leaders nila to promote the new balaod para ipasabot sa ila kung unsang benefits, not just for the community but also for the stakeholders. So mas makabenepisyo niya po sila, although naagi uban nga supak. So ang sistema ana kung magka-problema sa mga dili gasunod sa atong mga balaod, i-reach out sila, like si kapitan sa kanina barangay dili siya mo musunod kay kanang dili siya ganahan kay kontra partido ana naagid na siya come up gid na siya na ay mga unmotivated nga supporter. So ikaw nga in charge sa pagpa-impose sa balaod, so you have to make sure na i-reach out nimo to siya nga tao, although moingon siya nga kanang antay sa admin ana. Usually ana yung tawag na ay antay. So dili na sila ingon nga madali-dali na mo pa oo kay inighatag nila ana sa pag-endorse kibali nimo sa ilahang atong new projects or mga pamalaod. Usually sila gid na ang gauna og kanabitang ngano na unsay makabenepisyo ani unsay makuha na mo ana. So naagi na sa atong community. So you have to reach out, you have to explain, you have to expand the horizon nga para mapasabot sila. So by speaking bitaw na kana ma-explain nimo sa ila thoroughly, mapasabot nimo sila mo lang na ang aim nato is mapasabot sila sa atong sa ginatawag na tumong sa atong pagpanerbisyo o sa bagong balaod. Siguro there's nothing wrong against nga ipasabot sa ilaha. So
by speaking with them nga kanang kana bang by communicating with them properly, wala siguro mo against ana, as long as malatag nimo ang plataporma, malatag nimo ang benepisyo, I guess walay mo ingon og dili kung dili mo follow. So number 3, ethical decision making. Unsaon man ni Sid? Question is there is within the office na. So kung makita nimo imong kauban na opisina dili mo nga dili patas sa binuhatan. So unsa ang lakang imong buhaton aron masulbad ang issue. So manda sa ethical nga pamantayan sa regulasyon. So di ba even sa inyong classroom, baingon ang maestra nga, "Oh, you keep quiet." Di ba dili usunod? naagi isa or duha or a group of individuals nga dili mo subay. So usually there is we are considered adults. So pag diri sa office, usually we are considered professionals. Graduated by 4 years, ang iba naka-masters, dayon diri sa amo na man na considered na boss o siya ang superior. And then napod may mga sakop since kami as rank and file na gyapon may mga job orders which is coming from different sectors yatin sa community. So we are bound here to come and work and act professionally and by ethics and in rules and regulation of the kanang under sa civil service. So if in case adi ko siya in case gakahitabo gud mo nya naiisa ka kauban usually dili mag-follow sa social norms and work ethic nga ginatawag nato under civil service. So usually i-example na ko ang kanang late. So usually ang balaod mo ikon nga kanang come on time. So and we are expected to render extra or beyond our scheduled work. So from 5 o'clock na end of duty, mag-extend if necessary, so extend up to 5, 6, 7, 8, or 9, 10 sa gabi. So that is the social norms na sa amin. And then, if in case na ay insan yung mahitabo mag-act siya unaccordingly sa social norms, usually ginaano siya original mga lahat lang sa LTO. sa iyahang late. Duplicate lang din sa mo Ang sa late, dapat 3 consecutive allowed lang na late in a week or in a month. So pag bulakas na siya sa normal nga gi-allow, after that one, mapatawag na imuhang attention sa human resource. So dito na dayon siya i-put mga problema kung saan ginagawa sa pag-delay niya. Noon, i-reprimand ka, warning at first. Pag second, diyan na dayon ang mag-memo na. After a memo, kung wala nang diyagoy kabaguhan, diyan na dayon ma-fall kaning suspension. So after suspension, either 1 month without pay, if first pag yun nila, ma-terminated. So pagdalong ka. So even ang kaning late lang na ginatawag na is considered ka ng offense. So dili siya matake. Oo, late lang siya, late 1 to 3 minutes, pero dili nato siya i-consider nga light lang siya kay it could be result to dismissal. So even the late nga sipiat nimo dapat i-recover nimo siya kay it reflects on your personality. Okay. You must consider and you must value your hour and so with your coworker. So ingana sa ako ingana akong mindset. I don't know sa uban. So come on time, respect the time of your kanang colleague kay dara makita kung unsa ang imong personality sa employee. So, wala to siya. Thank you. Answer? Interview. Yes, good morning. About asa nga interview?
responsibilidad ng kumpanya sa lipunan. Ang iyong kumpanya ay magpapalawak sa ibang bansa, ngunit may mga alalahanin ang lokal na komunidad tungkol sa epekto nito sa kalikasan. Paano mo mababalanse ang interes ng negosyo at ang responsibilidad sa lipunan? Compare diri sa amo sa personal collection is dati siya same ani nga product kay sa una kabantay ka taas din siya nga G. Karon is na-update na siya, upgraded na siya kay tungod paabot sa 10 years pwede na siya bitang ma-recycle. Tapos kung ilabay niyo siya bisan asa kuno na siya malaka. Then unsa pa dyan? Pagkakaiba ng kultura sa trabaho. May mga empleyado mula sa iba't ibang kultura sa inyong opisina at may hindi nagkakaintindihan dahil dito. Paano mo ipopromote ang kultura, sensitivity at kooperasyon? Dito siya sa amin is kanang kuan siya na time management, tapos oriented metering, tapos open sa usap-usap. Ikatlo, pag-adjust sa globalisasyon. Dahil sa matinding kompetisyon sa global market, plano ng inyong kumpanya na mag-outsource, paano mo haharapin ang alalahanin ng mga empleyado na natatakot na mawala ang kanilang trabaho? Diri siya, dili man siya para sa uban nga kanang ma-bankrupt kay ano siya recruitment ni tapos pagpitan naman siya ma-overdue nga tao tapos naman siya interest bali dito ra bitaw siya makabawi ang among kumpanya tapos karon ga-expand na siya sa kuan Malaysia. Thank you. Sige, thank you. Sa klase, lain mga estudyante, gikan sa lain kultura, ug ang uban mag-isip o kapila sa grupo, unsaon mo paghimo o usapan inclusive nga palibot aron ma-respeto ang ilang kultura sa pag-promote ang ilang Isip ko sa teacher. Saan ko pag-inom. Inclusive ang ako ang environment. Siguro, ang goal ng sa teacher is deliver sa topic sa klase, kasabot sa iyang mga estudyante, at the same time facilitator sa klase. Sa ako ang part, sa ako ang ginabuhat, ginasabot na po kung unsa ang kinaiya sa estudyante, mga kinaiya o unsa ilang background na sa sinalikan na sila nagpuyo, unsa ilang tribo o unsa ang ilang kultura nga naandan. Dayon, sa akong mga discussion, sa akong mga ginasulti, akong ginatry nga makarelate, dili lang ang isa ka estudyante, kundi kanan. Tapos, sa mga activities ko, is, ang design sa akong activities kung mahimo is, para din siya sa tanan. Bisag kung sa klase sa estudyante, ay na mga pamahagi ng tanan makaparticipate. Binalikayan ako ang pag-kinabitang discriminate sa kultura o kung sa ang kinaiya sa usa ka estudyante sa klase. Nga na mga dapat ang sa teacher dapat sa inclusive yun. So, ang mga pamahagi is dito yung ma-approach sa ako ang methodology sa pagtudlo dayon methodology ba ito sa mga activities sa ako ang klase akong ginatanaw tanan din maka nga na rin siguro autoridad o mga social norm kung saan mo pagdala sa usang estudyante na mangusap sa imong autoridad sa atubangan sa klase aron mapadayon ang respeto o disiplina na dili mapasida sipad ang estudyante. mapasipad ang estudyante disiplina ano to otoridad o social Social norm. kung ano ko pagdisiplina pag-maintain sa otoridad sa klase na dili mapasipadan. Yung na-remind na ko ang mga estudyante sa ilahang sa amuang roles.
Kaya ang teacher na may role, ang mga estudyante po, na may role nga maminaw, mo respeto sa teacher, panahon sa klase. So, nga na ra, kung nabuhat, remind sila, usahay, di kinalikayan nga makapangasaba, di kinalikayan masubong. Pinanglan ko na siya usahay, kaya usahay ng goal. Ang mga estudyante, pamilyar, dili maminaw kung dili ka masuko, pero aside from that, ako yung gina-remind time to time din mag-establish ko ang rules dayon. Starting pa lang gani sa klase, mag-establish na rin kong rules na kinahanglan na mo i-follow or kinahanglan gyud i-follow sa students para lang po sa ilang kaugalingon kaayuhan, para po mahimong hapsay o malinawon ang ang pagpanag-uban sa klase. Paghagit sa pagpag-anggit sa komunidad. Kung saan mo paghagit sa mga estudyante na ma-upgrade sa mga issues sa komunidad sama sa kakabas o human rights. Kakabus o kakabas? Kakabus o... Ito daw, pali doon. Paghagit sa Na English, anak? pagpag-anggit sa komunidad. Kung saan mo paghagit sa mga estudyante na ma-appeal sa mga issues sa komunidad sama sa kakabas Kakabus yata. o human rights. Hindi tayo nakamasok ng pamukhaan sa isang part mo ito. Kasi balag, ikat lang ko dira na ikat, no? Yes, sir. Paghagit sa... I-translate nyo nino. Mr. Paghagit sa pagpakig-ambit sa... Paghagit sa pagpakig-anggit sa komunidad. Kung saan mo paghagit sa mga estudyante na ma-appeal sa mga issues sa komunidad sama sa kakabas o human rights. Ma-appeal. Kung ma-appeal or ma-appeal ang mga estudyante sa mga issue sa about sa poverty or kakabos or human rights, siguro ang mga pamagi na akong mahimo para ma-encourage sila or mahagit sila ng mga opinion through wonderful, through reminding them, remind sila sa ilang responsibilidad isa ka tao nga membro sa usa ka komunidad kay bisag kinsa man gud ta bisag unsa ka nga klase sa tao dato pobre bata tigulang diha sa isa ka komunidad naagid tay roles na ginagampanan. So labi na nang kakumbrihon or kanang kabos o kanang human rights ang matagusan nato naagid tay katungod naagid tay right. So siguro ang isa sa mga hinungdan na naman mga estudyante dili kay sila mo appeal or mo engage sa mga issue, siguro kay dili sila aware sa ilang mga roles or responsibilities. So as a teacher siguro akong matabang lang yun sa akong nakakita remind sila. Then sa ako akong self is i-share po nako ang ako ang experiences bahin ana dayon mag-set as an example sa ila dayon mo siguro mura ang